Lacto Puffy, probiotic food supplement. Kaysa Lacto Puffy, pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit, ug mga problema, sa Lacto Puffy kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy pirmitang healthy. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Puffy kita matabangan. Lactobacillus na kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy pirmitang healthy. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy pirmitang healthy. Lacto Puffy, bringing health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linat-an nga manok. Matod pa, manok kinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. At ang oras sa Bantay Radio Cebu, alas 11:02. May buntag Subo.
May buntag Metro Cebu ug sa kinitibukang probinsya sa Subo. Adlaw karon nga Huwebes, Pizza 23 sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. Welcome sa lain atong edisyon sa atong tulumanon. Pulso sa Katawhan. Hangtod kita sa alas 12 ni atong tulumanon. Ako si Ray Pasaporte, mo'y makig-uban kaninyo na maghisgot kita og mga isyu nga may labot ang haring lungsod. Apan sa dili pa, ato unang timbayahon ang atong mga listeners sa ato ang online platform. Dinhi sa ato ang sibianan sa Bantay Radio Cebu. Kumusta mong tanan? Manghinaot mi nga ana kamo sa kapiskay o kamaya karong mga orasa sa kabuntagon. Samtang nagpadayon sa inyohang panikay-sikay diha sa inyohang tagsa-tagsa ka mga panginabuhian. Unya live ta karon dito sa DYAJ FM sa lungsod sa Sambuan, mga kapulso. May buntag ni Alan Rosete. May buntag sa ato mga kaigsuunan nga mga Filipino workers. Kumusta mong tanan? Maing udto, maing hapon, ug maing gabi. Amping mo diha. Kay kamo mo'y dako kayo natampo sa ato ang ekonomiya dinhi sa nasod sa Pilipinas. Nag-unang hisgutan nato karong buntaga ang nag-unang hisgutanan dunay kining nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte didto sa impeachment court sa Senado nga kagahapon mao'y ikasiyam to nga adlaw. Unya mubalik ni karong pizza 29 adlaw nga Miyerkules. Pero dunay gipagawas nga survey sa Pulse Asia nga kuani ni adtong gikomisyone ni adtong June 28 ngadto sa July 3 ug 6. Then ang mga respondent nini 2,400 ka mga tao ang gipangutana kon eleksyonon karong adlaw. Kinsa ang inyong butaran pagka presidente, pagka vice-presidente o kining pagka senador. So dunay gipagawas ang Pulse Asia nga survey kagahapon base ni sa atong nakuha nga balita didto sa kauluhan nga nag-una si Vice President Sara Duterte sa presidential survey sa Pulse Asia. Unya, samtang nag-una pod pagka vice presidente si Senador Bongo. Unya, gisundan ni sa laing kaalyado ni VP Sara nga si Senador Robin Padilla. So ato ning hisgutan karong taon kining survey nga gipagawas karon sa Pulse Asia nga gikomisyone ni adtong or gihimo ni adtong June 28 ngadto sa July 3 ug July 6 nga nagsunod pod ni VP Sara ang kanhi Vice Presidente sa nasod ug karon mayor dito sa Naga City nga si Leni Robredo, mga kapulso. So ato ning hisgutan makaepekto ba ni sa dagan unya ni Vice President Sara Duterte, makaepekto ba ni sa iyahang pagpahibaw na nga mudagan siya pagka
presidente karong national election sa tuig 2028 kining nagpadayon nga impeachment trial sa impeachment court dito sa Senado, mga kapulso. Unya, niingon ang Commission on Election nga ila kunong dawaton ang tanan nga mga mag-file na sa sa kandidatura sa eleksyon karong May 28, no? Or May nga mo file og certificate of candidacy karong sunod tuig, mga kapulso. So matod pa ni Commissioner George Garcia nga sila kuno, no? Ang lahat kuno ng COC ay tatanggapin namin at hindi para sa desisyonan kaagad. Kaagad namin habang tinatanggap na ang taong ito ay kwalipikado o hindi kwalipikado. So, depende na kuno na. Kung dunay mo file og disqualification sa usa ka tao nga ni file na og certificate of candidacy, kung dunay mo file kuno o ipa-disqualify ang iyahang certificate of candidacy, depende na kuno na. Basta ila lang kuno nga trabaho sa COMELEC nga mao kanang pagdawat sa tanan nga mga naghain or nagsumite sa ilahang certificate of candidacy, mga kapulso. Kanya kagahapon sa nagpadayon nga impeachment trial, no, diin si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Padayon niyang gibarugan nga ang nagpadayon kuno ang ilahang investigation niining ilang giila kuno karon nga 20 ka mga individual nga person of interest, mga kapulso. So, doon na to'y mga interjection sa mga Senate judges kagahapon. Unya, usas mga ako yung nakuanan, kadtong giingon ni Senador Amy Marcos, kadiyot ha, nga nag-question ni Melvin Matibag kabahin aning person of interest. Imagine nga 2024 pa ning giluwatan nga pamahayag ni Vice President Sara Duterte nga giingong pagpanghulga ngadto sa presidente, First Lady o sa kanhi House Speaker nga si Martin Romualdez, mga kapulso. Doon na tinuora sila'y kalambuan, doon na sila'y gipahigayon nga investigation, gani kadto si Attorney Jeremy Lutok nga kinini ang mo'y ikaduha nga ni testify sa impeachment court. Una kato si Kalilong, unya ikaduha kato si Attorney Jeremy Lutok. Gipangutana sila sa mga sakop sa or sa kanang sa mga judges or even sa defense counsel nga kining ilang nagpadayon or karon nagpadayon pa ang ilang investigation nga niingon si Melvin Matibag nga dili na kuno ni kuno national threat na kuno ni national threat na ni ang gihimo nga pagpanghulga sa Vice Presidente nga iyang ipapatay ang presidente sa nasod, ang First Lady ug ang kanhi kini ni ang kanhi
House Speaker nga si Martin Romualdez mga kapulso. So, wa man gyud sila makatumbok og si kinsa kining gikasabot ni Vice President Sara Duterte nga maoy iyahang gisugo or matud pa nga kung pananglitan patyon siya, patyon gani siya, hala, patya pod ni silas Marcos, Lisa og si Romualdez mga kapulso. So wa pa sila hangtod karon makatumbok og si kinsa ning ikasabot ni Vice President Sara Duterte. Mao na gingon ni Melvin Matibag nga ongoing pa kuno mga kapulso. Active, serious, and continuing. So si kuan kagahapon si Senador Amy Marcos ingon nga kay ningon man ni si Melvin Matibag nga 3 to 6 months ila na gid kunong mailhan ang kanang giingon nga trigger man nga gikasabot ni Vice President Sara Duterte. Gingnan siyang Amy Marcos, balik na lang diri sa Senate unya. Tulong adtos 6 ka buwan gikan karon. May pagpaminaw di ay sa akong higala, suod nga amigo, kanhin ako kauban, nga mao ginay badi-badi nako. Tag-asa ko lingkod sa una, kauban ako sa trabaho, bato gitaon ni. Ang nagdumala sa Oscar sa auto shop nga nahimutang diha sa Sudlon 1 sa barangay Sudlon 1 sa Dakbayan sa Sugbo. Usa ni ka Mountain Barangay nga nahimutang ning Sudlon 1 ang Oscar sa kumanitaw ni resign kay nagnegosyo ni shop si Gilbert Sarte, Kuya Gilbert Sarte. Tao ni tig-ayo po sa akong motor katong usa nga madaot gani adto ko mopulaban niya adto ko mangutang. Kaya may udto di mo dia Gilbert Sarte ang nagdumala sa Oscar's Auto Shop. Auto Shop. Kunya ato ning isgutan. Doon na to'y susluoya in town sa kadtong maestro bitaw sa maestro sa kininiang ditos Bohol nga kaning BI issue nga usa ni ka admin officer nga na palgani didto sa Kandihay, Bohol, nga patay na. Administrative officer sa Bohol Island State University, kugtong campus dito sa Kandihay, nga napalga ni nga patay na. Dili layo sa iyahang Pinoyanan dito sa Kandihay, niadtong Martes sa alas 9 sa buntag mga kapulso. Unya, kining maong biktima, usa ka 33 anyos nga na kaplagan nga ang iyang pateng lawas gisud sa sako. Pipila ka metros gikan sa iyang Pinoyanan. Karon ang suspect nadakpan sa atong kapulisan kay duna sila'y kuan dito kining 18 anyos nga si GC Riquez nga usapod ni ka tinun-an sa Bachelor of Science in Marine Biology sa Bohol Island State University. Unya kaning maong biktima nagtudlo pud ni diha sa maong universidad, diha sa maong State University. Matod pa sa Kandihay Municipal Police Station nga kining biktima nga si Hinayon na reported ni missing human nga wa na ni makauli sa iyahang panimay
niadtong Domingo sa gabi, o mga alas 9 sa gabi, ang iyahang mga kaliwat or ang iyahang immediate family nagsigi nagpangita sa biktima, no? Kay matod pa ang cellphone, pitaka ug ang motor niini diha raman sa ilahang balay. Oh. No, nahibong in town ang mga miyembro sa pamilya niining biktima, niining 33 anyos nga wa naman makauli, wa naman nila makit-i ni adtong Domingos gabi. Now, hangtod na pagkalunes, sige nang pangitaay, sige nang pinangitaay, kaya wa naman gin makit-i diha sa ilahang balay. Hangtod nga ni adtong Martes, sa marong adlaw, Huwebes na ron. Martes sa buntag, nakit ang kining uyuan sa biktima, iyahang na diskubrihan, ang lawa sa tao nga gisod sa sako. Unya didto ni kalibunan mga kapulso. Doon ra in town pod sa iyahang nga Pinoy-anan. So mao to, ang atong kapulisan dito sa Kandihay Bohol ni conduct dayon og investigation to aron ma-verify nga kining nakit-an sa nga patayng lawas nga gisud sa sako iya bagyod sa biktima. O niya, na-confirm ni sa mga otoridad nga ang lawas, or kining patayng lawas sa tao nga gisud sa sako, mao di ay ang missing nga school personnel sa Bohol Island State University. So atol sa investigation, sa mga otoridad dito sa Kandihay Municipal Police Station, gining igsuon sa biktima nga babae kani si Eunice Hinayon, mipakita ni sa mga pulis sa mga chat messages sa iyang igsuong lalaki kining biktima, no, sa cellphone sa biktima. Unya dunay mga nakita dito nga mga messages sa Messenger nga kani si Riquez, kaning suspect nga si Hinayon nga suspect nga si Riquez nga pag umangkon ra pod ining biktima nga kani kunong biktima nianang had been with the victim kuno on the night he disappeared. Sa ato pa kuyog ni sila niadtong Domingo sa gabi sa dihang nakit-an pa kining biktima. Before kuno, kini ang asa naman to, nawa naman ang akong kuan, had been with the victim on the night he disappeared. So Kandihay Police Station Chief Police Lieutenant Rivi Dean Basalan niingon, said the suspect allegedly matod pa nang huwam ni or ni Dani sa biktima kaning suspect iyang gida kining biktima nga si Hinayon ngadto sa hilltop dito sa kanang murag bungtod gamay, no, mga 300 ngadto 500 metros from the victim's house, and asked muhuwam ni siya og 2,000 pesos kaning suspect nga si Riquez para kuno iyang ipalit og physical education form. Matod pa sa police said Hinayon refused to give the amount because he only had 1,000 ra. Nara siya 1,000. Ug sa ato pang kuanon 1,000 ra maning akong kwarta unya ug imo paning huwaman wa na koy kwarta. Refused to give the amount because he only had 1,000 with him, no. Prompting ko no, mao ko no hinungdan nga kining suspect allegedly become angry. Nasuko ning suspect unya gamit ko no ang iyahang mga kamot or gi-strangle ko no, mura bagi sabab may laing ko aning termino aning strangle.
Oh. Murag iyahang kuan ang duot pa siguro kuan nga ana ba? Paulma ko ba ana? So murag ni fought back ning biktima o victim. So murag natumba ni siya until he lost consciousness kuno. Matod pa sa gihimo nga investigation sa atong Kandihay Police Station. So matod pa nga kini kuno matod pa ni Basalan kading pulis Basalan added that the suspect allegedly struck the victim's head. Murag gibunalan og kanang hard object. Gibunalan kuno og gahi nga butang ang biktima, ang ulo sa biktima na nawad-an nig panimuot, nawad-an nig panimuot kining biktima nya diha na gisod allegedly wrap up the victim's head and neck with packaging tape. Pastilang ngilngiga ning pag umangkon sus ngilngiga ning mura bag di ka makatuo nga imong uyuan pag umangkon gipatay ning biktima unya ang naghimo sa krimen iya rasang pag umangkon. Limang ka nahimo ni sa 18 anyos. So, police said the suspect allegedly wrapped the victim's head and neck with the packaging tape, placed the body inside a sack. Suod niya ang sako. And dump it in a wooded area dito sa Kalibunan, below the hill. Ubo sa atong bungtod gamay. Dito niya gitamok, giitsa, gibilin ang lawas sa iyang uyuan nga iya nang putos og packaging tape ang kuan, ulo og liog, iyang gisod sa sako og danok dito. Gibutang or gibilin dito sa kaning Kalibunan nga duol pod sa kaning bungtod. Below the hill or pangpang. Sa dihang gipangutana sa kaning mga tigbalita ang PNP asked if illegal drugs were involved. Matod pa na Basalan said there were reports that the suspect had vices such as drinking and gambling. Uy, nabuang man di ay ni sa inom ni bata. Og kining sugal unsa man ning klasiha sugal? Kadto ning sa online, kadto ning scatter? However, a police background check revealed that the relatives and acquaintances describe Riquez kuno as someone who was known to be kind and active in church activities, mga kapulso. Wa man na magpasabot nga og aktibo kas mga kalihukan sa simbahan, wa na magpasabot nga sa imong kamaayong tao, di na lang siguro pug ka makahimong krimen, pero og nagserbisyo ka simbahan, kaning bataan nagserbisyo ni simbahan, duna ni daghan kayong mga pagtulunan nga nakuha. Mga pagtulunan nga gikan sa atoang labang makagagahom. Kanabang ug naa ka simbahan, usa man ni siya kulitos. Kanabang kulitos sa Kristan. Unya kada misa duna nay mga maayong pulong sa Ginoo nga gisabwag diha sa pari atol sa misa ngadto sa mga manimbahay diha. Authorities said that they were processing the suspects extrajudicial confession and are preparing to file murder complaint in court once the necessary evidence and documents are completed. Kaning maong balita ato ning gibasa diri sa nakuha na to ni sa My TV.
pastilang lingiga. To asay dito squan, kamutis. To ay inahan nga gipatay pod sa iyang kaugalingong anak. Pagkangilingiga, no? Kana bang, kantong maong suspect, kantong maong anak, nahadlok rasad to kay gi, adto kuno sa, kana bang barangay kay murag, pa-injeksyon na ni, kay basig magyaw-yaw na ning maong suspect, nakabantay na sigurong iyahang inahan, kining biktima, kaning gipatay, nga murag lain na magtuno niya akong anak, magyaw-yaw na malanig mauro usa. Kay matod pa sa report, nabuang kuno ni, or na yabag na ni, sa paggamit og illegal nga drogas. Sa karon susporti na manggundagahan ng drogas in town. Sa report lang nga atong mabasahan sa mga balita, no? Sa mga newspaper, sa mga radio, or gipang post diha, no? Sa mga legit gyud nga kuan. Di naman tong tag 5,000, 7,000 kantidad kaniadto sa Shabu nga makuha sa atong mga operatives, or daghan lang dito sa una, unya maora po'y ideklarar sa atong mga pulis kay daghan kay binuang kaniadto. Mao bitaw tong daghan kayong mga pulis nga gipanglabay pod sa laing lugar didto sa Hulo-Sulo, didto sa Mindanao, didto sa Marawi City, sa dihang nidaog na si Presidente Presidente Rodrigo Roa Duterte ni adtong 2016. Kadtong mga pulis nga duna nay mga records or duna gidudahan na nga kamo sige mo duwa-duwa ang inyong mga dinakpan nga sa kuan drugs, sige mo palosot diha sa mga shabu diha nga idigan ninyo gamay ra kayo or mangulikta mo anang mga drug lord diha sinimana. Karon, daghan na kayo. Binulto na, minilyon na ang kantidad sa shabu nga makuha sa atong mga sakop sa Drug Enforcement Unit. Siguro, seryoso na ni mga pulis. Wala na siguro ni binuang. Mao nang, idigan lang gid siguro hurot nila. Ang ilang mga na-confiscate, na-kumpiskar nga mga ebidensya. Kining shabu nga binulto nga makuha nila atol sa ilang anti-drug operation. Kaysa unawa man sus, Ginoo ko. Doon na gani operation ang pulis. So, sinigadto na to dito. Mura na itong pirmahan diya. 2 ka pakite. 7 ka pakite. Gagmay pagigkaistanan. Mura na itong pirmahan diya sa inyohang sa inyohang report diha. Papirmahon mang media, barangay officials, representative sa Department of Justice, DOJ. Kanang operations magabi sa police kaniadto way back in 2006 sa dihang nagsugod ko hangtod 2016. Kanang mga police anti-drug operation ug magabi wa nay mo pirma anang representative from Department of Justice kay mao man ay mao nay requirements sa piskalya nga kinahanglan mo pirma ginang barangay official, konsehal or kapitan, unya media, unya DOJ, representative from DOJ. Na ini kaugma na siguro na nila papirmahan. Basta mapirmahan lang ng media, unya barangay official. Pero makaingon ka kaniadtos gagmayar giniintaw no. Unya sige lang duwa ning mga pulis ba. Mabita tong kusog kay patay sa mga pulis sa una nga na-involve sa ilang binuang pod ining illegal drugs. Karon makaingon ta nga dinaghan naman ning shabu nga madakpan sa atong mga sakop sa Drug Enforcement Unit sa man itinarong na giningila wana ni sila kuhaay sa mga sa shabu nga ilahang kuan ipadagan pod dito palusot pod sa ilahang mga asset. Baligyas gawas ba? Kani mao man ni ron nga dili daghan bitaw niingon gyud nga dili na gyud ta safe ron panahon na. Gawas nga nibalik na ning mga krimen, patay, hold up, tulis, lungkab, kawat,
lab ni tungod kay ni balik na sa ang daghan kayong Shabu karong panahona ni ining administrasyon karon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga kapulso. Sa una, do naman to'y Shabu siguro. Di man yun malikayan. Panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte, do na gihapoy Shabu. Pero ang kadtong mga manuyopay ug ang mga nagbaligya og Shabu, mukinto sa doy, kay mahibawaan ka, patyon ka. Now kita, makaingon na sa tanga, mas maayo sa doy nga makuhaan ni mga badlungon sa katilingban kay simbak ko. Kita atong mga anak pag umangkon igagaw or unsa na diha mao mabiktima aning mga kriminal. Unya na ta manguros. Kay ang Commission on Human Rights wara magid taon. Matay magginano na nay mabiktima diha tulis niya patio na ng mga kriminal dinay. Mupiliik bagod ng CHR. Nakadungog mo diha nga ang CHR mupiliik. Mupiliik og dunay gipamatay diha nga mga inosenteng sibilyan nga nabiktima sa tulis, nabiktima sa pagpanglungkab, gilugo sa mga adik, gilugo sa mga kriminal, ni kisi-kisi bagod ang mga sakop diha sa Commission on Human Rights, wala gyud. Pero ang kriminal gani mo patyon mapatay sa atong mga sakop sa PNP. Uy, tuwa dayon, uy, conduct dayong investigation ang CHR, uy, kay, conduct dayon, uy. Himo dayong investigation. Pero, ang mga inosenteng sibilyan, mga inosenteng individual, nga mao gani mabiktimas mga kriminal, mo na giingon nga, all rights ka. Mao man kanang mga congressman ron diha nga kanang nagpaluyo anang mga leftist, mao na ilahang gusto. Ang ilahang paboran diha kadtong mga kriminal. Kinsa man ning mga congresswoman diha, mga congressman diha nga naa karon nakadaog niadtong nakalabay nga eleksyon sa 2025. Kinsa man Tado man naay mga nagani senador matod pa nila nga perting mo pili ko basta mga kriminal gani patyon perting mo pili ko So mo na nga kita makaluluoy ta di ay gi-post diri sa kotong kana. Uy, unsa man di ay breaking di ay ko na sa ato ang page sa Bantay Radio Cebu update news update sa Bantay Radio Cebu sa atong page. Grade 3 student patay human gikulata sa iyang mga kaklase. Uyay, diin man diin man mahitabo. Diara. Uy. Update ni. Grade 8 anyos nga grade 3 pupil namatay ni giingong nabunog sa kulata sa mga kaklase. Diin man intaw ni mahitabo namatay ang usa ka 8 anyos nga grade 3 pupil human giingong nakasinati og pagbunog gikan sa tuto ka mga iyang lalaking kaklase, iyang classmate sulod sa usa ka eskwelahan dito sa Davao City. Sus, pila pa may edad 8 anyos ni. Base sa gipatig sa pamilya sa social media, giingong nahitabo ang insidente ni adtong Biyernes pa ni. Human, mireklamo ang bata nga nagsakit ang iyang ulo. Agoy, sus Ginoo. Gidala siya sa Southern Philippines Medical Center. Then sumala sa CT scan, nakitaan ang dugo. Uy, dunay blood clot siyang ulo. Unya basin pa sa, or bisan pa sa gilayon nga, paghatag medical nga pagatiman, na maluwas ang kinabuhi sa bata. Pastilan, naunsa naman in taon ning mga bata ron muna akong giingon diri ba nga dako kaayong papel kitang mga ginikanan gyud sa tinuod lang nga pag kuan bitaw pag pitol bitaw sa tong anak sudlon dos day kuya
Oh. Sudlundo, sorry. Sorry kuya ha. Kuya Gilbert. Sudlundos, dili sudlun uno. Di nagyud ko ni kalimtan law gawa gini. Ang Oscars Auto Shop. Sige kuya, daghan kag customer daron kumbati dia ha. Kuya Gilbert. Kumbati dia. Diya si Dean Moral Gonzales Vlog, mayong udto sir. Pa-shout out sir Foot Reflex. Diha ko no sa Capitol. Sige. Shout out ninyo diha sa Foot Reflex sa Capitol site. Anha niya miskinon diha kay naaday mo reflex diha TL. TL ra. Foot Reflex diri sa Capitol Parish si Denver ni. Thank you. Sige. Para magpa-reflex niya mi diha. Salamat kayo ha. Nag-monitor mo diha sa atong online. Den Moral Gonzales Vlog mga kapulso. Balik ko karon taon alang pa sa dugang mga hisgutanan. Ato tong hisgutan kagadina dunay gi-post si Congressman kakuan mo atong maingon bitaw nga nakapamahaw na ba ang tanan? Congressman Junard Ahong Chan dunay na biktima dito sa hit and run. Dunay na biktima dito sa hit and run sa Mactan ni, dool ni sa Mactan Doctors Hospital. Dunay one way diha. Dunay one way diha nga one way unya doon na say one way gani muliko ka para right side at bangnis doktor Mactan Doctors Hospital muliko ka pero kining driver sa SUV ni diretso ni bisag one way dunay signage. Dunay traffic sign. Nga meaning, kadtong mga sakyanan nga mo agi anang dalana, mo right turn ka. So, dili na tuwi kay doon na may iskina diha, pa right turn ka. Dunay traffic sign. Unya dunay mga bata duha ka buok nga naglingkod in town. Ambot ang mga ginikana na nig-asa kay alas 2 man nahitabos kadlawon. Ambot og asa sang ginikanan ani. Alas 2 kadlawon gipasagdahan ning ilang anak nga naa diha sa karsada. Na ato na ipakita tanawa unya ninyo. Sa atong pagbalik sa atong tulumanon, pulso sa katawhan. Atong oras 41 minutos na pasado alas 11. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto-Puffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto-Puffy. Sekreto sa mga champion. Lacto-Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover.
Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagbintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural, way gipiling edad. Tanan, mahimong mainom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can, kada adlaw halang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet, lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salines Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. At ang oras sa Bantay Radio Cebu, 13 minutos na lang sa dili pa mag alas 12. Okay, daghang salamat. Balik ta din sa atong tulumanon. Pulso sa katawhan. 13 minutos na lang sa dili pa mag alas 12, dili pa matapos ng atong tulumanon. I-play ko no, Engineer Be. Kining na hitabo karon dito sa Mactan atbang sa Mactan Doctors Hospital. Ato ning kuan unsa ning pagkahitabo play ko no. Kay ato ning tanawon sa gining hitabo nganong nahitabo ning gihit and run man in town ni sa kuan ay. Ha? Gihit and run. No, engineer. Okay na? Ana na? Delete. Kuha man tanong. Tanawa ra go, no?
kaning mga bataa naglingkod ni aning signage nga kanang all traffic. Unya alas sus ang batang usa may gani nakabantay sus Ginoo ko. Pastilan. Nakabantay kay gaatubang man sa sakyanan nga nagpaingon. O dunay sakyanan puwa sa kuan ni. Nahog naman ni one way god. Bang nakabantay sus luuya in taon, usa in taon no. Sus Ginoo ko. Pagkahanggaw ning classes driver di ba kani hubog? Nga wa gyud siya makakita aning ko do. Bang sus grabiha. Nididitsura ba yun? Now karon, ang inahan, aning bata in town, dangayo ni og tabang, aron mailhan kining driver sa SUV, nga giingong nakabangga ni sa iyang anak og wa ni muhunong iyang gihit-anra ni. Didto ni sa kaning Bangkal, Barangay Bangkal, sa Mactan Doctors Hospital ni, nga one way ni kung paingon kas Marigondon, sige ko diha. Katong usapan akong motor, sige ko diha kay hatod tag kalingaw tag drive og Maximba. Ito mga nangaging mga buwan. So sige ko diha hatod og pasahero diha sa Marigondon. Unya kanang atbang sa Mactan Doctors Hospital one way na. Ang atbang ana og gikan kas Marigondon dili ka maka lahos gyud. One way na ang padong dito sa Marigondon atubangan diha sa Mactan Doctors Hospital. Kung gikan kas Marigondon mo right turn ka mo ning dunay traffic sign nga all traffic liko ka sa tuo. Pero kining hanggaw driver aning SUV kaning puwa nga mura manig avanza unsa man ni? Suswa man in taon kakitas traffic sign na dunay mga bata didto nga naglingkod duha ka buk. May gani ning usa nagatubang sa sakyan na nakabantay ni nga dunay sakyan na nagpaingon nakalihay. Ang usa in taong nagtalikod pasti lang luuya. Pertigod lagpot diretso gog ka. Sus tawar gud ni Katong makita murag ni kipi ang usang bata. Post ni Junard Ahong Chan sa iyang FB, sa iyang kuan. Di pa ni dugay. Gipost ni Congressman Junard Ahong Chan katong moingon nga nakapaniudto na ba ang tanon? Karon nanawagan ni si Congressman Junard Ahong Chan niadtong mga or nanawagan ni publiko kinsa or nakaila ni ining maong di ba ni makuan sa kaning CCTV kay kani CCTV footage man ni siguro ma-captured ang plate number ani unya kinahanglan ba gini nga aksyonan ni sa atong PNP ug asa ni nasakop ang Barangay Bangkal diha nga police station. Sa way wa ni way update ni. Ganiha pa siguro ning kadlawon alas 2 kadlawon ni nahitabo ang pagdasmag aning sakyanan ngadto sa duha ka mga bata. Alas 2 kadlawon asa man daay pod ang ginikanan ani? Asa man sad ang ginikanan day asa man di ay mo kamong magtiayon. Asa man daay mo aning mga orasa alas 2 kadlawon ni nahitabo nganong ang imong anak og sama ni magsuo ni or sama ni silingan igagaw anang mga orasa nga tingkatug man ni alas 2 kadlawon ang imong anak naas gawas ikaw asa man ka aning orasa nagtikongkong ka or nagtabikong ka diha pagka-irresponsable po ning inahana ang imong anak naas gawas, naglaroy-laroy anang orasa. Unya ikaw diha usama diin man ka natug ka or asa man ka aning orasa alas 2 kadlawon nganong ang imong anak wa man kakahipos. Siya ro naman sad.
ug wa gyud ka mahibong nga ang imong anak wa mauli diha sa imong gipuy-an diha. Wa ka mangita niya ng sayo pa or sa pagkawagtang sa imong anak dapat unta mga alas 8 ana hipuso na nimo ning imong anak diha uy. Ay na mong panggawas. Kay nagkalawom na ang oras. Ug sakto kang pagkainahan kanang imong anak ug pila kani kabuok imong anak ug kanirang usasos dali ra kay hipuso ni. Nganong imo maning gipasagdan lang diha nga maglaroy-laroy diha sa gawas. Ha? Diin man di ka aning orasa. Unsa may imong gihimo kating katog man ni. Nganong wa man kakabantay sa imong anak nga naas gawas na karon nahitabo na dasmagan ni ug sakyanan unya gihit and run pagyud sa driver aning nagmaneho sa SUV nga murag Avanza man ni. Ha? Avanza man ning pormaha be. Ato kunon tan-aon be. Bata pang kipi. Adili mura mag Fortuner ni or unsa ba? Ha? Or Nissan Tirano. Dili da ni Avanza kidako man. Fortuner, Nissan Tirano or kanang mga kon, sus murag ni untol gud ang atubangan. Pagdasmag niya sa traffic sign, murag ni untol kay ang gikuan ani dili man ni plastic ang gi kuan ani Surtihag yung usang bata in town nga nakabantay yun. Nikipi siya. Nikipi. Tanawar ko, no? Inyong makita diha sa atong kuan. Bet? Pang! Kipi. Murag ni aksyog takilid ang usa nga gaatubang sa sakyanan nga nagpaingon niya. Ang usa in town kay gatalikod, wa manggiw kalibutan nga naay sakyanan nga kapaduong kay gaatubang po siya dito spikas sa sakyanan nga nagpaingon kaning one way. Bang, sus. Aksyog untol, oy. Pagkasalbahisa ning klasiya sa driver. Sus! Matay do, makonsensya unta ka do Ha? Makonsensya unta ka. Kani, angay ning i-revoke yun ang lisensya aning driver. Ha? I-revoke gini sa LTO. Siya ro, makaptured man Ha? Atong PNP diha, unsa may gihimo diha. Nganong wa man gini. Kinahanglan pa nga, manawagan ta. Siya ro naman sad, wa mo magpaluap diha sa kanang LTO diha Lapu-Lapu or LTO diri sa Region 7 makaptured ni makuha ning plate number aning SUV nga nakadasmag aning duha ka mga bata pagkaluoy in town. Ha? Luoy kayo. Tubaga ni do. Ha? Unya kanang imong lisensya og driver ka lang or ikaw gitagian ning sakyanan Ala, drive na lag ka ng e-bike kay wa patoy kinahanglan wa gid toy lisensya tong e-bike. Palit na lang kag kanang kuan, chargeable e-trike or e-bike. Mao na lay drive. Di na makaka-drive or mag-hire kag laing driver nga makadrive og asa ka Mulakaw. Ug ikaw mo'y tag-iya aning sakyanan nga nag-drive aning nga nakadasmag aning duha ka mga bata. Angayang i-revoke ni ang lisensya gyud. Para nako. Salbahis ni kaning klasis driver nga ni. Di ka mo manubag sa imong salaod nga nakadasmag ka og bata. O kira unta to gimong gidasmagan tong traffic sign unya way mga bata diha. Bahala ka diha May unta tog ikaw ray nalimbuwa diha wa ka makasaglaing tao. Kani pong mga bata asus tanaw ko, di ba kani libod suroy pod? Asa man kang ginikanan ani? Oray pangutana diha. Asa man kaday? Asa man kanang? Asa man ka ma'am? Aning mga orasa? Imong anak alas 2 kadlaw na pa mas gawas. Pagka-irresponsable po ning ginikanan na inahana. Karon nanawagan. Palaban diri ni Junard Ahong Chan, congressman diha sa Lone District sa Lapu-Lapu. May lang mailhan ni. Ha? Mailhan ni haron makapanubag ni sa Tulubago ni sa gastuhana sa ospital diha. Ha? Makapanubag ni sa iyang galustuhan unya Shokos order dayon LTO. Nya suspensohon dayon ang lisensya or kandak mo investigation diha unya i-revoke dayon ang lisensya aning driver aning SUV. Di ba ka ni hubog ning amaw? Di ba ka ni hubog in town nga maneho aning SUV?
Duda ko hubog, di ka hubog, di ka kakita ng traffic sign niya, nga all traffic. Siyaro naman sad, dako ka ng traffic sign niya, kita gani, klaro gani diri sa CCTV. Ha? Maklaro gani sa CCTV, unsa na ka, kung ikaw gyud nag-drive diha, nagpaingon ka diha ng traffic sign nga all traffic, right turn ka diha, at bang sa Mactan Doctors Hospital. Wa gyud ka, or bag-o ra kang niagi diha. Ha? Karon ra ka niagi diha, nga wa ka kabantay diha, nga doon na ay right turn diha. Ang tanang mga sakyanan diha mo right turn, o nagsalig ka nga way sakyanan ng muagi, murang imong gidaro ng traffic sign diha. Wa na po'y mananakop anang orasa. Ha? Wa na may mudakop, wa na may mubadlong nimo diha nga mga enforcer diha sa Lapu-Lapu kay kaning alas 2 so naman. Ang duty sa atong mga enforcer diha sa Lapu-Lapu murag kutob ra mas alas 8 or alas 10 labindugay. Naay kuan na og shifting na 2:10. Oh, labindugay na kanang mga alas 10:30. Depende sa bulog sa sakyanan diha Barangay Bangkal at tubangan diha Mactan Doctors Hospital og ako'y traffic enforcer din ako mulapas pos alas 10 kapin kay kung out alas 10 ra. Ah, nya way overtime ning gobyerno. So mo na, ha? Mo na nga kini dako ning tulubagon sa driver. Manghinaot ko nga i-share ninyo ni be sa atong mga nag-follow aning atong page. I-share ninyo ni ang atong kuan aron madakpan ning driver nga wa ni puango ni yabag ning dako na matud pang engineer kinon. Matud pa ni CJ Villamor Peralta. Kaluoy sa bata, oy nadakpa na ang driver. Asa ni nahitabo? Dito ni Bangkal CJ. Sa Barangay Bangkal atubangan sa Mactan Doctors Hospital. Nganong naamampod na naglingkod mga bataa sa tunga. Mo na'y pangutana. Kaya ang inahan ani danghag sang dako, irresponsable sang dako. Tarong kang ginikanan imo pasagdahan imong anak bisag alas 2 sa kadlaw no ani mo hipusa. Ang utok sa driver are ko agi aning naay mga bata galingkod be. Oh, nganong naa man ni sila dire. Lingkon nga gabi naman. Kadlaw na gyud Rosel Jaryo. Oh, luoya pod sa bata. Oh, luoy gyud. Oh, luoy kay gidasmagan pa, gihit and run pa gyud. Ang inahanan ni Gwentay kwarta be. Moy asa man ni adto day ni dangop sa gobyerno. Anas mga politiko dia adto na sila ni kuan kanang nagkapamahaw na ba ang tanon? Adto ni silang Junard Ahong John. Matod pa ni Nash Bilagid, kawala na nay batasan ang driver. Diapod si Gian nga Carson, ingon siya nga, ang akong pangutana, nganong naa dira ang mga bata. Mo na. Gian, mo na. Ang pilikanan ani, wa kahipos. Diya si Joel Sidavia Batuto, nganong naa mo sa tunga sa karsada. Two-way man nagyos tunga sa Picas Lane. Pero kung one way, na dili kinahanglan mo U-turn. Wani mo U-turn. Right turn only ni. Right turn ni. Kay all traffic. Dili, meaning, iniglapos mo. Di ka mo kuha na tong traffic sign nga all traffic. Kay na may iskina. Liko kas tuo. Adto ka mulusot dito. Unahan na dito sa Picas iskina. Silo na sa Mactan Doctors Hospital. Padong nakadres First Mactan Bridge. Doon naman dia. Pasta suhituhan ako diha. Kini U-turn man sa ning driver, iya lang gyud ligsan mga bata, one raman na nga dalan. One way. Matod pa ni Joel si Dabia Batuto. Diapod si Surambaw sa Canada. Diyan Surambaw. Nga, Surambaw kunos ka. Hataya ning account Surambaw kunos Canada. So, nagpabuyag kada. Nganong diha man sad gyud sa tunga ni lingkod sa signage. Mao na pangutana ni Surambaw sa Canada. Ingon pod ni tubag pod si Billy Balinder nga ni Surambaw sa Canada. Murag gituyo nga makaagi man unta. Daw kaagi man iskina man na. Right turn, mo right turn lang ang driver ato pero ikaw og nakainom kan driver ka or dili ka suhito da pero klaro gani CCTV. All traffic. Ikaw kaha nga nagmaniho ka ng sakyanan, di ka kaklaro diha.
Grabe naman sad. Posible na kainom ning amaw? Ha? Kainom ni. Huwag mong subukan. Kay wag mo subukan ang angas ko. Sorry salidaha, engineer. Ingon ni tubag susuramba pod. Dili sad ta kaingon, pero posible pod ang pangutana nganong diha sila tunga nga naa may daplin unta. Mao lagi mga bata man di man ta kakuan. Kini mga bata kinahanglan gayranan gyud ni sa mga dagko. Gayranan gini sa mga ginikanan. Ug naa pa untay ginikanan ni tarong pa ning ginikana. Di ni madasmagan ni ang anak di ay alas 2 kadlawon nganong naa pa man na diha. Tubag-tubag sila. Si Billy Balander, ningon, gitubag po niya si Surambaw sa Canada. No, mogod, asa man ang mga guardian, anang mga bata, pero dili sa ingon, ila ligsan, dapat badlungon lang ba? Pwede ra kong hunungan, unta. Ug tarong ka nga, kuan, ug mugay ka nga, dong, uy, ayaw mo dihaan ng tunga. Kay basin madasmagan mo. Sa di pa siya muliko, diha sa iskina. Ngayon, pamauli mo ito ako kay alas 2 sa kadlaw, ano na, haman inyong ginikanan. Ana ba unta? Ug tarong pa utan ni Rivera pero ata kahibaw kung say utok ko na ni Rivera basig kainom ni. Basig gatama ni sigang mata ba. Katong hapit na mulugsot. Naunsa nang kalibutan? Ni matod pa ni Queenie Muñozco, Bilicario. Naunsa man kalibutan? LTO tanawa. Gikan ni Alicasi Bugs Share. Di apod si GM Neves Labilla sala sa mga bata. Dili ni. Sala ginis ginikanan para nako. Way sang mga bata ani. Sala nis ginikanan og kadtong nakadasmag. Di man ni tulubagon ras nakadasmag, tulubagon sa nis ginikanan og responsable ka. Pusa na imong mga anak diha. Ano imo ning ipalaroy-laroy diha gabiin ang nako. Hanto na abta nagkadlawon. Diha gitubag pod si Christian Jake Managasi, si GM Neves Labilla. Are you still in love? Unsa naman nga classic comment ay? Are you still in love? GM Neves Labilla tubagsan nga punduhanan ba na og mga bata mao na sa sakit sa Pinas. Mabitaw GM. Yeah, man hinapon man or kinuriya ni. Sayop pod na sa parents pero sayop kaayo sa na nga banggaan bugo. Oh my God, matod pa ni Fini Asusina. Why are they there in the middle? Ngano kunong naa sila tunga? My heart suddenly jump out of my chest. So ang iya kunong nilukso kuno ang iyahang kuan ay kanang ang iyaha kunong kasing-kasing nilukso ngadto sa iyang dughan. Sakto ba ni? Driver is a jerk. Ingon si Alma de la Rama. Pero dias pod si Santa Jean, kaluoy sa mga bata asagod taon ang inahan ani. Okay, ang mga bata nga gahigda grabe sadtong driver, wala sad gidali og dala sa ospital. Gitaan ran gani sa magdali. Sige, at na ko sinya sa si Engineer Kinon dire. Iyan akong papawaan kay gutom na kuno oy. Kuwara tayo kong oras. Sagana lang sa ato ang kiniatong tulumanon gipaluyuhan ni sa Acel Laboratories Incorporated ang tigama sa Lacto Puffy food supplement ug sa uban pang mga produkto sa ato ang agrikultura unya sa baboy na diha tanan mapalit ninyo ma-order ninyo pinagi sa online sa Shopee ug Lazada. May mo order dire. Rigon mo dire kay kuan magpa-deliver mo diha naa dire ato ang delivery van. Kaya pagdala mo kwarta kay lisod kay mo order niya inyong utangon. Para tayo kong oras ay hadala ko gutom na man. Sagan sa ato ang Chief Executive Officer sa Acel Laboratories Incorporated, Engineer Gigi Sanchez. Atong Assistant CEO, Attorney Mikil Sabaliero. Atong Station Manager, June Carillo. Ako nga partner ng Speakers Lawag nga ni Sinias na nga. Undang niya, sige tabi, huwag kagutuma niya. Engineer Kinon Sinisa. Ako si Ray Pasaporte, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod ugma puhon sa susabang takna og istasyon. Ako si Ray Pasaporte, magpasalamat, maayong udto o maayong pagpaniudto.
Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.